Learn and have fun with Teacher Vicky. Magandang araw! Kumusta ka na? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Ngayong araw ay may bago tayong pag-aaralan. Ito ay tungkol sa ating kalusugan. Ito ay ang asignaturang health para sa ikatlong baitang. Ito ay napapaloob sa unang markahan. Pangatlong module na tayo. Pag-aaralan natin ang tungkol sa uri ng malnutrisyon. Alamin natin ang ibig sabihin ng undernutrition o ang kakulangan ng nutrisyon. Ako si Teacher Vicky, ang makakasama mo sa araling ito. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe. Sa module na ito, mabibigyan ka ng panahon upang tuklasin ang iba't ibang katangian ng malnutrisyon, sinyales, at sintomas nito sa ating katawan. Handa ka na ba? Halika, samahan mo akong tuklasin ang aralin. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na mailalarawan ang mga katangian, sintomas, senyales, epekto ng malnutrisyon at kung paano ito maiiwasan. Sa module na ito, malalaman mo ang epekto ng iba't ibang uri ng malnutrisyon sa ating katawan. Ano ang ibig sabihin ng malnutrisyon? Ang malnutrisyon ay kondisyon ng katawan na hindi nakatatanggap ng tamang dami ng sustansya mula sa pagkain. Makararanas ang isang tao ng malnutrisyon kapag ang sapat na dami, uri o kalidad ng sustansya ng sinasabing malusog na pagkain ay hindi kinakain sa mahabang panahon. Ano naman ang undernutrition o ang kakulangan ng nutrisyon? Ito ay kondisyon ng katawan na walang natatanggap na sustansya na galing sa pagkain. Ang pagkain ng sobra-sobrang pagkain, kakaunting pagkain, at hindi pagkain ng masustansya ay nagdudulot ng malnutrisyon. Nagaganap ito kapag ang katawan ng tao ay hindi nakakakuha ng sapat na sustansyang kinakailangan nito upang makaligtas sa mga sakit at mabuhay ng malusog. Ang isang tao na mahinang kumain o maliit lamang na porsyento kung kumain ay tinatawag nating malnourished. Ito ang larawan ng isang batang malnourished. Karaniwan, ang mga malnourished na tao ay walang sapat na kalorya sa kanilang pagkain o kumakain ng pagkain na kulang sa kanilang protina, vitamina o mineral. Ang sustansyang kailangan ng katawan ay makukuha sa iba't ibang uri ng pagkain. Ang lahat ng tao ay nangangailangan ng pare-parehong sustansya. Ngunit sa magkaibang dami ayon sa edad, laki ng katawan at aktibidad. Narito ang mga sustansya na makukuha mo sa iba't ibang uri ng pagkain. Unahin natin ang glucose o ang carbohydrates. Ito ang tagapagbigay ng lakas. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng lakas ng ating katawan. Ang mga halimbawa nito ay katulad ng kanin, tinapay, pansit o iba pang pagkain na gawa sa noodles, mais, mga halamang ugat katulad ng gabi at kamote. Ang kasunod naman ay ang mga pagkaing mayaman sa protina o ang raw foods. Ito ang tagapagbuo ng ating katawan. Pinapalakas ang resistensya ng katawan sa infeksyon at nagbibigay lakas sa kalamnan. Ang halimbawa nito ay katulad ng gatas, itlog, isda, at karne. Ang kasunod ay ang mga pagkaing mayaman sa bitamina at mineral na tinatawag nating glow foods. Ito ang tagapagsaayos ng takbo ng katawan.
Ang halimbawa nito ay mga gulay at prutas. Ang kasunod ay ang fats o taba. Mahalaga para sa pagunlad ng utak at nervous system natin. Mahalagang bahagi rin ito ng isang malusog na diet. Ang mga halimbawa nito ay katulad ng avocado, mani, at keso. Ang kasunod ay ang tubig. Nakatutulong ito sa pagtunaw ng ating mga kinain, sirkulasyon ng dugo sa katawan at pagpapanatili ng temperatura ng katawan. Ngayon naman, alamin natin ang mga karaniwang uri ng malnutrisyon. Ito ay ang Protein Energy Malnutrition o PEM at ang Micronutrient Malnutrition. Alamin natin isa-isa ang ibig sabihin nito. Una, ang Protein Energy Malnutrition o PEM. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay tumutukoy sa kakulangan sa enerhiya dahil sa hindi sapat ang micronutrients na kanyang natatanggap tulad ng protein, carbohydrates, fats, at tubig. Ang kasunod ay ang Micronutrient Malnutrition. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay tumutukoy sa kakulangan sa sustansya tulad ng bitamina at mineral na kailangan ng katawan sa kaunting dami. Ang kakulangan sa micronutrient ay nagbubunga ng maraming sakit at humahadlang sa normal na gawain ng katawan. Sa bahaging ito naman, alamin natin ang mga sintomas ng malnutrisyon. Ano ba ang mararamdaman o mararanasan ng isang batang tulad mo kung nakakaranas ng malnutrisyon? Una, kakulangan ng gana o interes sa pagkain o inumin. Walang gana sa kahit anong uri ng pagkain. Kasunod, mas mataas na panganib na magkaroon ng sakit o mas mabilis madapuan ng kahit anong uring sakit. Ang kasunod ay pagkawala ng taba at masa ng kalabnan. Ibig sabihin ay pumapayat ang isang batang malnutrisyon. Ang kasunod naman ay ang pamamaga o paglaki ng tiyan, katulad ng batang nasa larawan. Ang kasunod ay mababang timbang at mabagal na pagtangkad. Ngayong alam mo na ang mga sintomas ng malnutrisyon, alamin naman natin ang mga epekto ng malnutrisyon sa ating katawan. Una, matamlay at nanghihina. Pangalawa, sakitin at madaling nagkaka-impeksyon. Kasunod, nakaka-apekto sa pagpapaunlad ng utak at kakayahan sa intelektual. Katulad ng nasa larawan, nahirapan siyang umunawa sa kanyang mga aralin. Ngayong alam mo na ang ibig sabihin ng malnutrisyon, ang mga sintomas at epekto nito sa ating katawan, at ang mga pagkain dapat kainin para maging malusog, subukan mong sagutan ito. Sabihin ang tama kung ito ay dapat mong gawin upang makaiwas sa malnutrisyon, at mali kung hindi. Handa ka na ba? Simulan na natin. Una, kumain ng tamang uri ng mga pagkain at sapat na dami upang magkaroon ng sapat na nutrisyon ang katawan. Tama o mali? Ano ang sagot mo? Magaling! Tama! Pangalawa, ang kakulangan sa micronutrient ay nagbubunga ng maraming sakit at humahadlang sa normal na gawain ng katawan. Ano ang sagot mo? Magaling! Tama! Pangatlo, palaging uminom ng soft drinks upang magkaroon ng sapat na sustansya ang katawan. Ano ang tamang sagot? Magaling!
Mali, hindi dapat soft drinks ang iniinom. Mas magandang inumin ang tubig. Kasunod, kumain ng maraming-marami upang tumaba at lumaki ang katawan ng mabilis. Ano ang sagot mo? Magaling, mali ang sagot. Dapat kakain ng sapat na dami, uri o kalidad ng sustansya para manatiling malusog ang katawan. Kasunod, umiwas sa mga junk food at chichirya upang mas maging malusog ang katawan. Ano ang sagot? Tama! Dapat ay iwasan natin ang pagkain ng mga junk food dahil wala tayong sustansyang makukuha mula sa mga pagkain ito. Ang husay ng ginawa mong pag-aaral. Binabati kita! Thank you for watching. See you in our next class. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong videos ko.